Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Miyerkules, presyo sa mga produkto nga igahanda sa holiday, hugot nga ginamonitor isa ka semana antes ang Pasko. Supply sang baboy kag manok sa Western Visayas bastante pa isa ka semana antes ang Pasko, apang presyo posible pa magsaka. Jewelry shop kag money changer sa isa ka mall sa Pavia, ginkawatan masobra 500,000 pesos cash kag mga lahas nataban. Lalaki, pilason, matapos sa bungguan, kagin palagyuhan sang auto sa barangay Mandalagan, Bacolod City. Drag racing sa Panitan Capiz, nakuhaan sa video. Dalan, ginpasiraduan pa para sa karera. Kag matahom nga Christmas display sa Pototan, Iloilo, nga Christmas capital of Western Visayas, ginpasiga na. Pila ka kapuso artists nagdugang sang kasadya. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, supply sang baboy, karne, sang baka kag manok diri sa Western Visayas bastante pa, masobra isa ka semana antes ang Pasko. Presyo posible nga magsaka sa masunod nga semana. Si John Sala nakatutok. Ginapaabot naman ng Liza tag sa katuig ang tion sang Pasko bangod inikuno ang tion nga makabawi-bawi ini sang kita. Madamo na kuno nagpa-reserve sa iya sang kinilo nga baboy para sa mga Christmas party next week. Laban mga catering bala sa mga catering nga mga suki damo naga-order. Suno sa vendors, pila ka bulan na nga istabli ang presyo sang karne sang baboy, baka kag manok sa mga merkado. Ang baboy 330 pesos per kilo ang pork chop. 370 pesos naman ang belly, kag 350 pesos per kilo ang boneless. Samtang sa karne sang baka naman, 420 pesos per kilo ang puro unod, samtang 380 pesos per kilo naman ang may tulan. 195 pesos per kilo ang whole chicken, samtang 210 pesos per kilo naman ang sliced parts. Si Manang Glenda apisar nga namahalan sa presyo sa mga karne indigid kuno maibitar nga sa Noche Buena, mayara inisang handa nga baboy kag manok. Mabudlay, gid kay mahal tanan ang balaklon. Kung magpa-city kami, ginalayhon na lang namon de kay medyo barato di sa city. Kay amagin ang aton tradisyon mo nga mahanda kita bisan gamay-gamay lang. Suno sa Department of Agriculture 6, bastante pang supply subong sang karne sang baboy, baka kag manok sa mga merkado. Apang samtang naghihilapit ang Pasko, posible nga mangin limitado na lang ang supply. So wala gid problema sa supply naton this December kay si December 17 na subong, pero ang supply stable kag damo gid makadto ka even sa grocery madamo ang supply, and then sa mga central market man. Lauman man nga samtang nagahilapit ang Pasko, magasaka pa ang presyo sini. Kay tungod magtaas na ang demand kay damo na Christmas parties bisan sa balay mahanda na, so expected yun na. Abiso naman sang DA6 sa mga manugbakal nga manginwai sa paggasto subong nga holiday season. Baklon lang ang kinahanglan kag ang masarangan agud malikawan man ang usik sa pagkaon. Upod kay Cirilo Duque, John Sala, 1 Western Visayas. Mga kapuso, duwa ka establishmento sa isa ka mall sa Pavia, Iloilo, ginkawatan. 3 ka persona ginatudlo suspect base sa CCTV footage nga nakuha sang kapulisan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Pavia, Iloilo. Kim? Jert, masobra 500,000 pesos nga cash kag mga alahas ang nataban sa jewelry shop kag money changer establishment sa isa ka mall diri sa Pavia, Iloilo sang 3 ka mga sospetsado nga posible kabahin sang termite gang. Ginpasiraduhan ang isa ka mall sa Pavia, Iloilo kay nasangaga.
Ini matapos ginapahayag, ginkawatan ang isa ka jewelry shop kag money changer establishment. Suno sa Iloilo Police Provincial Office, alas 5:30 sang aga, sang nag-report ang guard sang mall matapos nakita nga naguba ang kisame sang foot and body massage establishment sa ground floor. Diri ginapatihan nag-agi ang mga kawatan. Pagkatapos ni, nagsaka si kisame pakadto sa duwa ka establishmento nga ginkawatan. Ginapatihan, nagwa man ang mga ini sa ila entry point padulong sa mga manhole. Ang mga manhole ang maidid nga ginsakyar sang kapulisan. Yung money changer, nag-initial siya kanina mga 500,000 cash. Then yung jewelry shop, hindi pa ibinigay yung exact kasi ongoing pa yung inventory. May nakita kanina na jack, saka lag, yung mga kahoy na pinatungan na doon sa entrance dyan sa flooring. Sa sining nga tamburong, posible nagwa ang mga kawatan bangod sang nakita nga bago pa nga agi sang tao. Ginsakyar man ang mga nahalid nga resibo sang convenience store, sa riin posible nagbakal sa pagkaon ng mga sospek. Base sa CCTV footage nga nakuha sang kapulisan, 3 ka mga individual ang may kaymuan sa krimen. Apang wala paginpagaw sa publiko ang CCTV footage. Posible kabahin ang mga sospek sang grupo nga ginatawag Termite Gang. Hindi man madula ang posibilidad nga konektado ang mga sospek sa grupo nga nangawat sa isa ka supermart sa barangay Tabuk Suba, Haro sang August 2024. Ito yung papasok sa ilalim ng imbornal, then gagamit ng mga jack, then iangat yung flooring, then yun na yung magiging opening, then doon na sila papasok. Mayroon na tayong pwede nating ipa-enhance at kinuha na ng Soko kanina yon para for enhancing kung makuha natin yung itsura. Gintinguan sa news team ang makuha sa pahayag ang management sang mall. Apang wala pa sang pwede makapa-interview suno sa guard. Apang base sa ilagin pagwa nga official announcement, nagaka-opera na sila sa kapulisan sa pag-manage ang sitwasyon kag pagpasiguro nga hilway ang premises sang mall. Wala pa man sang statement ang ginpangkawatan ng mga establishmento. Isa sa mga nahulaan sa natabo nga pagpangawat amo si RV nga halin pa sa Maasin, Iloilo. Magaproseso kuntani ini sa National Bureau of Investigation. Adlaw na, why Japon. Perbisyo good na sir eh. Magdugay-dugay na lang, pulit na lang. Jer, tubtub subong wala sa gihapon sang detalye nga nahatag ang IPPO sa kabugusan nga balor sang alahas nga ginkawat. 1:55 kaina sang hapon sang nabukas na sa publiko ang mall apan nagapabilin nga sarado ang duwa ka establishmento nga ginkawatan pati na ang establishmento nga natumod entry point sang mga kawatan. Jer, Maramo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Sa Bacol City naman, lalaki pilason sang na hit and run sa Barangay Mandalaga. Tag-iya sa auto padayon nya ginapangita sang kapulisan. Yaring balita nga aton gintutuga. Naglabay lang ang ining motorista sa Barangay Mandalagan, Bacolod City, apang ginkakibot sini nga may nagahurayad nga lalaki sa tungasang dalan. Sa video, makita nga nagalapta pa sa dalan ang pila ka bahin sa motorsiklo nga natumba. Sunod sa kapulisan, may nagresponde sa biktima nga si alias Ray sang Sagay City apang wala ini nagasabat kag may mga pila sa naglain-lain nga bahin sa lawas. Nakainom siya, no? Nakainom siya sang nagluntad atong insidente kag suno sa pagpangusisa sang aton traffic investigator. Allegedly may ara siya na kabangga nga isa ka salakyan. Sa pagpangusisa sa kapulisan, sa pila ka mga nakakita, duag puting auto ang nakabunggo sa motorsiklo. Estable ng kondisyon sa biktima kag natigayon na nga makapauli. Padayon pa ang ginapangita ang tag-iya sa auto. Wala sang CCTV footage sa lugar. Sa mga Paskwa, nagpahanumdom ang otoridad sa mga motorista nga maghalong kag likawan nga magmaneho nga hubog. Kaya abi ang lugar dito abi sir is madulom. Ang panugyan naton nga inabang magdala sing motor nga nakainom, no? Kung hindi man hubog inang kagahon na magpuli ti tuyuhon. So amo ni ang isa gid ka rason nga may mga insidente nga pareho sini nga nagakatabo. Nagapanawagan naman ang mga residente sa LGU nga takdan sang streetlight ang lugar kung sa diin sa Masami may nagaluntad nga aksidente. Delikado lang eh. Do pijong suga lang, kulang suga. Nay kami suga. Gamay na kalandan. Opat kay Reynald Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.
Pagpakarera sa motorsiklo sa Panitan, Capiz, nakuhaan sa video. Mga imbolbado issuance ng show cause orders ng LTO kung matumod na. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makitaan sa sining nga video ang mga kalalakihan nga nagatililipon sa dalan. Makitan man ang duwa ka motorsiklo nga kaangay nagapreparar sa isa ka karera. Mation-tion, makita na ang nagahagunos nga dalagan sang duwa ka motorsiklo. Ang insidente sang drag racing ang natabo sa isa ka highway sa Barangay Kapagaw, Panitan, Capiz, sang Desyembre 14, Domingo. Sunod sa uploader nga si Elias Tantan, pauli na kuntani ni sa ilabalay, apang ginparahan nga maguntat sang nagapatigayon sang ilegal nga karera. Pero wisyo ini katama sa ilang mga motorista. Dugang pa ang gahod nga dala sa mga motor. Ginapahayag, may pustahanay pa nga natabo. Gasapo lagi ginaparahan nila. Ginapapahigal. Ginapunta sila sir, ginapapundo nila. Parayon pa ginatumod sang kapulisan ang mga imbolbado sa ilegal nga pagkarera. Gina-verify man sa kapulisan kung may pustahanay gid man nga natabo. Sunod sa kapulisan, posible magpangatubang ang mga imbolbado sang reklamo sa paglapas sa lokal nga ordinansa sang banwa sa public order and safety kag sa modified mufflers. Mas pasang karon sa kapulisan ang checkpoint agud hindi na maliwat ang insidente. Coordination sa barangay sir na sige pag may natutong people dyan sa particular area na yung napapagaw. Magtawag agad sila sa akin para hindi na matabuin yung tracking. Sarado naman yung police presence sir para muna pa lang daw, isa pa lang natin pa lang sila makuha na sa ating kapulisyahan. Kung matumod na ang identity sa mga imbolbado, pag-aisuan sila sang show cause order sa Land Transportation Office 6. Kung minor de edad ang mga imbolbado, ipatawag ang ila mga ginikanan. So sa request maneuvers, no? Wala ginatolerate sa LTO. Ang amo ng mga helicopter, hindi na siya regulated ng mga racing. Most likely, wala sa mga registro, ang mga rider ng gawa, mga guro, mga lisensya. Upod Jeromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa hilway nga pagsaulog sang Pasko kag bagong tuig, kampanya nga Ligtas Christmas ginlunsar sang Department of Health. Si Julius Bilacaol nakatutok. Kadungan sa selebrasyon sa Pasko kag bagong tuig, luyag man sang Department of Health nga mapasiguro nga hilway sa disgrasya ang pumuluyo kag mapabilin nga maayo ang kahimtangan sang ikayong lawas. Gani ginaduso sang ahensya ang kampanya nga Ligtas Christmas. Sa sini nga tiyempo nga uso ang palupok, ginapanugyanan ang publiko nga maghalong kag ipaiway ang paggamit sa mga ginadumilian nga palupok. Humalin sa nakalampuas ang pungsod sa pandemya, padayon man kuno ang pagsaka sang fireworks-related injuries. Humalin sa December 22, 2024, tubtob January 1, 2025, 340 ka FWRI ang na-record sa rehiyon. Boga is one no, sa Sentinel Hospitals naton nga may pinakataas nga kaso sa aton nga FWRI. Kalabanan sa mga nagkalasamaran ng kabataan, gani ginahingyo sang DOH ang bulig sang ginikanan kag komunidad. Ginapahanumduman ang mga motorista nga magalong, magsunod sa pagsulundan sa dalanon, kag magamit sa safety gears. Sa siniman nga tion nga madamo sang parties, gani ginapahanumdum ang mga ini nga likawan nga mag-drive nga nakainom, ukon hubog. Naliwat-liwat naton sa public that drinking no and driving is hindi gid nami nga tandem. Importante naman nga sa selebrasyon ipasiguro nga masustansya nga pagkaon ng konsumohon. Apang magluwas ini, dapat may nagakaigo man nga ehersisyo. Physical activity also tandem with healthy diet. So that's why nga important gid no, especially during holiday seasons. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, gin-renovate nga La Paz Public Market ginbuksan na. Pwesto sa mga vendors sang bugas, wala sang roll-up kag tabon sa ibabaw. Si Kim Salinas sa katutok. 782 ka mga stalls, malapad nga food hall, parking area, access stairs kag elevator. Ini ang pila lang sa mga pasilidad nga makitaan sa bagong nga ginbuksan nga La Paz Public Market. Apisar sang modernisasyon, wala sang pagsaka sa rental fees. Sa karon,
Yara sa 1,044 pesos, tubtob 4,251 pesos. Ang bulanan nga balayran depende sa kadakod kag kategorya sang stall. Sa piyak sini, may reklamo ang pila ka mga nagabaligya sang bugas. Inibangod, wala sang roll up kag tabon sa ibabaw nga pwesto. Ginabanta 25, tubtob 30,000 pesos ang gaston sa mga vendors para magpabutang sa mga ini. Masakit naman sa amon kay pagwa namon diri kami nagpaubra sa amon perta. Karon magsulod kami man gyapon magpaubra perta. Dai way pudan sira, way pasang atop babaw. Apang suro sa LEO, naisugta na ini sang vendors. Lantawon pa kung maghahatag sang bulig pinansyal ang LGU. Nag-provide kita sa iba ng mga roll-up pero sa ila wala because lapad na ila kag ang naman ang rice and grain di damo na siya mga storage na ila. So depende sa design nila. So ginpaubaya nato sa ila. Matapos ang soft opening sa La Paz, sunod niya tutukan sa LGU ang pagbukas sa Mandurriao Market. Sunod sa alkalde sang syudad, Disyembre 20, target nga makasulod ang mga vendors sa Arevalo, Haro, kag La Paz Market. By December 20, ang aton tanan nga mga vendors alalayan gid naton matakda na tanan metro para masigurado makabaligya na sila sining Christmas 2025. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Regional Civil Security Unit 6 nagpaandam sa mga nagahimo sa palupok sa riyon nga wala sang may permit nga magka-manufacture sang palupok. Mga patago nga nagahimo sa palupok sa Arevalo, nagarisgo bangod sa kapigaduhon. Nakatutok John Sal. Illegal, apang wala man kuno sila sa may mahimo, bangod kagutom na ang nagtulod sa ila. Ini ang rason ni Manong Bert kung nga aapisar nga risgo ang ila paghimo sa mga palupok bangod wala sila sang permit, nagapasimpalad sila sa gihapon. Lagi kami kuhaan nga sang amon nga pangabuyan, san tulo illegal gamay po sige lang kita obra namon kay nakuha mo na namang nablubigyan mo na sa ibang mga tao. Sa damnag lang natukiban sa kapulisan ang ila illegal nga paghimo sang palupok sa distrito sang Arevalo. Nakapalagyong mga naghimo sang palupok antes pa man mag-abot ang kapulisan. Ginkumpiskar sang Regional Civil Security Unit 6 ang mga gamit sa pag-obra sang palupok. Apang subong, balik naman sila sa pag-manufacture. Dugay mo na nga ginando na mo ma-process kami sa permit. Kung ito problema kaya daw hindi pala maukian ang amon area. Suno sa RCSU 6, wala sang may nakakuha sang permit sa pag-manufacture sang palupok sa Western Visayas. Gani tanan nga mga locally made sa rehiyon ang makabig illegal. Warning po natin sa mga kababayan natin nandito sa Region 6, we have already monitored or we have already information pertaining sa illegal operations and from time to time I will be sending yung teams natin. Lakip sa mga rekisito sa pagkuha sang permit sa pag-obra sang palupok amo ang license halin sa PNP, business registration halin sa DTI o CONSEC, business permit halin sa LGU, fire safety clearance halin sa BFP, zoning certificate, police kag court clearance, certificates ang fireworks safety training course. Dapat man nga ang ulubrahan sang palupok ang 300 meters ang kalayoon sa residential area. Hugot man ang kampanya sang RCSU 6 sa pagpaiway sa pagbaligya sang mga palupok online. We have already coordinated with the Anti-Cybercrime Unit. They should purchase firecrackers and pyrotechnics doon po sa mga areas kung saan lang po, na mga designated na areas kung saan lang po pwedeng magbenta ng firecrackers and pyrotechnics. Upod kay Romel Porquia, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, Ilonggo dishes, bida sa Calle Real Christmas Night Market. Ang mga sarang ma-enjoy sa Iloilo City Downtown, hibaloon ta sa pagtutok ni John Sala. Hindi lang Christmas decorations kag madinuagon nga lights ang simbolo nga Pasko na gid sa syudad sang Iloilo, kundi pati man sa mga pagkaon kasubong sang bibingka kag puto bumbong. Kung matapos ka na sa mga matamis, pwede nga magsaylo ka naman sa mananam kag saboroso nga sinugba nga baboy, manok kag seafoods. Kag kadyos baboy lang ka, sa mga luyag naman maghigop sang sabaw. Jam-pack gid ang kanamit. Si Jane, gina-enjoy gid ang food experience with perfect view pa sang heritage buildings. Masarap pa ba sa Iloilo? Samtang nagapaliwaliwa, magluwas kuno sa preska nga pagkaon. Nakabulig kay Nanay Bing ang preska nga hangin. Okay man, mas relaxing para sa amon nga mga may edad na. Kaya nakagwa ka, naka-express ka sa imo self, kung magkabala na stress out ka,
na-express mong mga ano mo, nakalibot-libot ka, damot tao. Christmas gift man kuno kun makabig para sa mga manugbaligya ang Calle Real Christmas Night Market. Agud mabuhi ang ilang negosyo. Subong mayo ang tiyempo kag wala gaulan. Kag medyo damo naman ang tao kag hopefully maubos sa mga baligya. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Na-recover sang kapulisan ang balor 400,000 pesos nga ginapatihan smuggled nga sigarilyo sa coastal area sakop sa Barangay 6 San Carlos City, Negros Occidental. Suno sa kapulisan, nakabaton sila sang impormasyon kaangot sa smuggled nga sigarilyo sa lugar. Sang nagpadulong sila dito kag na-recover ang pakete sa mga sigarilyo. Ang nabawi nga mga sigarilyo ang gin-turnover sa BIR para sa validation. Binawian sang kabuhi ang 54 anyos nga negosyante nga si alias Berto matapos tirohon sa Barangay Kamansi, Kabangkalan City. Suno sa kapulisan, nagakayo sa motorsiklo ang biktima upod sa menor de edad sining anak sa gawa sang Yabalay. Sang ginpalapitan sang duha ka armado nga mga lalaki kag ginlutang. Nakaagom ini sang pila sa ulo kag sa likod. Suno sa himata sang biktima, nakabaton ini sang pamahaw antes sang insidente. Ginako sang rebelde nga grupo sang NPA ang pagpatay sa biktima. Totally gutted ang balay sang pamilya Taquizo sa nagluntad nga sunog sa Barangay Kabadyangan, Himamaylan City. Base sa investigasyon sang BFP, nagumpisa ang kalayo sa kusina sang balay. Posible pag-overheat sang Christmas lights nga nakadisplay malapit sa kusina ang gintunaan sa sunog nga nagbilin sang masobra 600,000 pesos nga danyos. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Papuso, may pagulan sa pila kabahin sa Pungsod, Bisan. Wala sa Malanyit Tiyempo o Bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility Kunpar. Apat ka weather systems man sa gihapon na nag-apekto sa Pungsod kag posible nga magadalas ang pagulan. Sa datos sa Metro Weather, may lapta-lapta nga pagulan sa ibang bahin sa Western Visayas. Kaupod ang Aklan, Capiz, pati man sa bahin sa Negros Island Region. Mabusog tubtob pa sa December 26 sarang makahulog sa entries sa atong proof of purchase promo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal ukon sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. Apat may chance nga magdaog sang tig 1 million pesos sa grand draw. May maswerte man nga tagdaog sang pangkabuhayan package worth 50,000 pesos magluwas pa sa 1,000 pesos daily kag 7,500 pesos nga weekly cash prizes. Pwede maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches sa GMA Regional TV and radio stations kag selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts ukon scam text. Tutok lang sa GMA ukon magbisita sa official Facebook page pati man sa microsites ng GMA promos para sa complete mechanics kag announcements. Mapuso Iwag Festival sang Pototan Iloilo opisyal na ang ginbuksan. Kapuso Stars nakisadya sa Kahiwata. Nakatutok, John Sala. Kilalang Banwas ang Pototan bilang Christmas capital of Western Visayas bangod sa matahom kag grandioso nga Iwag Festival. Subong nga tuig wala na paslawan ang Banwa nga mas i-level up pa ang Christmas designs. 3, 2, 1, let there be light! Sang ginpasigan ang munisipyo, plaza kag dalan sa palibot, worth it kuno paghulat sa mga tumalanaw bangod sa mas matahom kuno nga mga dekorasyon subong kumpara sa mga nagliligan nga tuig. Very fantastic. Kaganami isang ila subong nag-upgrade ang ilang mga lights. Very good gid. Why kami mahambal? Ang taga Marawi nga si Sara, good memories kuno ang dala sini Pauli bangod sa iya Iwag experience. Super nami. Worth it gid ang among kadto dire kay layo pa kami bay. Nagdugang pa sa kasadyang matahom nga fireworks display. Magluwas sa ingrande nga Christmas displays. Madinuagon nga fireworks. Subong nga tuig mas nangin masadya kang espesyal ang opisyal nga pagbukas ang Iwag 2025 sa pagbisita sa Kapuso Artists. Napuno ang Pototan Public Plaza sang mga fans nga matyaga nga naghulat sa ilang mga idolo nga sa The Sparkle Stars, Ara San Agustin, kag Jay Ortega. Kag sanggang dikit for real cast, Zonia Mejia kag Matthew Uy.
Pagsaka pa lang ni Matthew sa stage, wala na napunggan sang girls nga magsigitan. Ginkilig man syempre ang boys ang ginharanan ni Zonia ang pila ka fans on stage. Samtang, nagkanta kag nag-selfie naman si Jay sa iya fans. To the highest level naman ang energy ni Ara samtang ginkantahan ng fans. Unforgettable naman kuno ang iwang experience sa Kapuso artists. Ako first time ko dito sa Iloilo pero na-enjoy ko talaga yung grabe, sobrang daming tao. Thank you dahil nakiselebrate sila, nakiselebrate kami. So, nabuo nila yung Iloilo experience namin. Pagluwas sa bonding sa fans, gintunan Manila kung paano ginaobra ang sikat nga delicacy sang banwa nga aripahol. Siyempre, gintilawan Manila ang ilagin himo nga aripahol. Ang saya! Madali lang siya gawin pala ha. At nung natikman namin, masarap. Saka parang nandun na yung asukal niya talaga eh. Hindi mo na kailangan ng asukal eh. Upod kay Cirilo Duque, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 8 days na lang, Pasko na. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Ika'y nariyan